The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus withdrew toward the sea with his disciples. A large number of people followed from Galilee and from Judea, hearing what he was doing. A large number of people came to him also from Jerusalem, from Idumea, from beyond the Jordan, and from the neighborhood of Tyre and Sidon. He told his disciples to have a boat ready for him because the crowd, so that they would not crush him. He had cured many, and as a result, those who had diseases were pressing upon him to touch him. And whenever unclean spirits saw him, they would fall down before him and shout, "You are the Son of God." He warned them sternly not to make him known. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga ulit mga kapatid. Bigyan natin ng pansin ang unang pagbasa para sa ating pagninilay ngayong umaga. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na si Haring David ay nagsiselos si Saul ay nagsiselos kay Haring David dahil sa awitin ng mga kababaihan, ang sabi nila si Saul ay nakapatay ng 1,000, samantalang si David naman ay 10,000 ang kanyang napatay. At ang sabi dito sa ating pagbasa, magmula noon ay si Saul ay nagsiselos o jealous. Saul was jealous of David. Tingnan po natin itong emosyon na ito. Ayon sa AI, ang jealousy ay isang complex na human behavior o emotion characterized by feelings of insecurity, fear, and suspicion when a valued relationship or possession is perceived to be threatened by a rival. Madalas itong pinaghahalintulad o nagkakamalian na yung sa envy o inggit. No? Pero ito ay magkaiba. Dahil ang inggit o envy ay yung ginugusto, yung pag-aari ng iba. Itong emotion na ito na nakita natin kay Saul ay nararamdaman from time to time natin, no? Yung selos. Itong emotion na ito or feeling, this can range from mild unease to intense distress that may potentially harm or break relationships. Kung titingnan po natin, ipagpapatuloy natin yung pagbabasa sa libro ni Samuel, dito po, yung pagpapatuloy ng storya ni Saul, Haring Saul at ni David, ay makikita po natin na talagang galit na galit o inggit na inggit si Saul kay David, kaya nga ba't gusto niyang patayin. Gusto niyang patayin. Dati-dati, ang ganda-ganda ng kanilang pagsasama. Para bang kulang na lang ibigay ni Saul ang kalahati ng kanyang kaharian para kay David. Pero kalaunan, dahil sa selos, inggit, gusto nang patayin ni Saul si David. Etong emosyon na ito mga kapatid, kapag ka hindi na check
o hindi na-manage, ay naaapektuhan ang emosyon, laging galit o nag-aalala. Kaya nga si Saul ay ganon ang nangyayari sa kanya. At palaging nag-iisip ng hindi maganda. Iniisip ni Haring Saul na mawawala ang kaharian sa kanya. Kulang na lang ay makuha ni David. Dahil yung paghanga ng mga tao ay nasa sa kanya. Pati ang kanyang behavior ng tao na nagsiselos o naiinggit ay nag-iiba din. Kaya nga ito, dati-dati, yung bang maganda yung kanilang pagsasama, tapos later on, gusto na niyang patayin. Ayon din kay St. Thomas, ang jealousy, ang pagiging yung selos, mas accurate na sinabi niya ito ay envy, ay sorrow for another's good. At ito ay kasalanan against charity, where one grieves at a neighbor's success instead of rejoicing, viewing their good as a diminishment of one's own. Mga kapatid, kapag hindi na-check ito, ay nakakasira ng relationship, katulad sa mag-asawa o di kaya mga magkakaibigan. Pero kapag ito ay ating natanggap, kapag ito ay alam natin na nagkakaroon tayo ng ganito na emosyon, kapag na-check ito, yung jealousy, ito ay maaaring magbunsod sa atin tungo sa positive self-reflection. At siyang magiging dahilan upang tayo ay tutungo sa pagbabago. Kaya mga kapatid, tingnan po natin, lalong-lalo na sa mga relationship, pakikitungo natin, halimbawa sa mga mag-asawa, sa mga magkakasama sa isang organization, o di kaya sa isang samahan, kapag may nangyayaring mga ganito, no? Mag-ingat po tayo dahil maaaring masira ang pagsasama. Pero, yun nga, kapag na-check, na-manage, kapag natanggap natin, sabi nga nila, ay half of the problem is already solved. Hilingin po natin sa ating Panginoon, kung sakasakali meron tayong mga ganito na mga sitwasyon na gabayan tayo upang itong matindi, itong mga nangyayari sa ating buhay, lalong-lalo na yung pagkakaroon ng selos o inggit sa kapwa, sa ibang tao, ay ma-divert at magiging daan tungo sa ating maayos na pagbabago.